latay niyan. Yung latay natin hindi lang po sa pisikal na kanilang kaanyuan lumalatay, pati po sa kanilang mga konsensya, pati sa kanilang mga espiritu, o talagang lumalatay yan. O kaya nga sabi ko sa inyo, with all the messages and calls that we are getting from sa mga malalaking tao, alam mo na talagang Banteros Brothers, ibang klase ang karisma niya. O hindi ba? So ano sabi ni Garski? Dati araw-araw kong nag-aabang ng speech niya kahit paulit-ulit na play. Yes. Sabi ko nga sa inyo, sobrang ganda nito. I was really excited to present this cut version ng kanyang Gikan sa Masa para sa Masa kagabi kasi nga sobrang lupit nung mga binitawan niya dito. And sigurado ako, naubos daw mga bossing. Naubos daw yung tindang toothpaste dyan sa may Kongreso at saka mangilan-ngilan dyan sa may Senado. Toothpaste dahil marami siyang sinunog dito mga bossing. At kasama na rin dyan yung ating Speaker of the House. Sa lahat ng speaker siya yung hindi nagsasalita. Kasi ang kanyang pinagsasalita yung kanyang parang lasing na secretary diyan sa may sa may Kongreso. At saka yung isang mainit na balita mga bossing yung isang mainit na balita na dininay niya. Yung issue sa Okada at sinabi niya na fake news. Fake news daw yung issue sa Okada ilang buwan after na umingay yan. Ilang buwan na nagpasikot-sikot, nagpaikot-ikot yan sa social media. Ngayon lang kayo sasagot na fake news yan, fake news na report sa BBC, sa Bloomberg, sa Reuters, tapos sa Japan, tapos sasabihin nyo fake news yan. Wala na, hindi na kayo makakaahon dito. SP, yung iyong pangarap na maging presidente sa Pilipinas, palagay ko mahihirapan ka. Mahirapan ka na sir, mahirapan ka kasi balita ko yung survey sa pagka-senador nga, hindi ka lumalabas sa presidente pa. Pero yun nga ang problema, kung yung Smartmatic ay nasa panig nila, ayun ang pinaka nakakatakot dyan. But anyway, sabi ko nga sa inyo, kapag overwhelming yung pagkakadismaya sa kanila, overwhelming din yung mga tao na hindi bumoto sa kanila, hindi nila kayang dayain yan. Kaya huwag kayong magpapabayad, huwag kayong magpapalinlang, huwag na kayong magpapabudol. Isang, ano lang yan, kumbaga, huwag nyo nang payagan na makabalik yung mga yan. Enough is enough, sabi nga. Wala daw siyang bit-bit na heavy luggage. Ayun na nga ang nakakatawa dun. Yun na nga ang nakakatawa kasi for the longest time, umiikot yan sa social media. Alam niyo naman, pag si Maharlika nag-expose, talaga naman, kung pwede lang, busalan lang. Kasi balita ko, may tumatawag nga daw kay Maharlika para patahimikan siya. Babayaran siya pero talagang hindi siya huminto at in-expose niya yung nangyari na yan dyan sa Mayokada. And well, sabi nila fake news, naniwala naman ng media. Hindi ba? So, kaya yun ang natin. Yun ang ating babantayan. So, yun lang ang sagot nila, fake news. That's it. Wala na silang mga violent reactions kahit nang ingay-ingay na niyan. Wala silang mga paliwanag. Wala silang mga rebuttals. Basta, fake news. Yun lang. Ganyan sila kahusay, mga bossing. Ganyan sila kalakas. Para sabihin lang nila na fake news yan. So sila namimili whether fake news o hindi. Pero hindi nyo maloloko ang taong bayan. Maaaring yung mga nabudol ninyo, maloloko nyo. Pero nagigising na po ang mga mamamayan. The fact na nag-trending yan noong nakaraan at nakita naman ng maraming mga Pilipino na yung balita na yan ay nasa mga legitimate international media, hindi ko alam. Parang nga sinasabi mo ba fake news si Reuters, si BBC at saka sila Bloomberg?
Ayan. Kaya ito na, simulan na natin mga bossing itong panayam kay PRD kagabi sa Gikan sa Masa para sa Masa. Napakausay nito. At tinanggal na natin yung mga information na hindi natin kailangan. Ito yung mga gusto nating marinig. No holds barred. Humawak kayo sa inyong mga silya. Kayo ba'y nagsikain na? Kumuha na kayo ng mga tubig, ng mga kape. Abay, kailangan pakinggan nyo lahat-lahat ng mga bibitawan ni PRD dito. At kayo naman mga nandiyan dyan, kayo naman mga nandiyan dyan, mga bossing, make sure na kayo po ay nagko-comment dahil ipapakita po natin sa screen ang inyong mga comment, inyong mga appreciation. Kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo dyan. Baka sakaling mabasa nila yan. Because again, nakasabaybay po mga yan sa Banateros Brothers. So eto, simulan na natin mga bossing. Ang bating panimula ni Pastor Apollo Quiboloy. Gikan sa Masa para sa Masa episode, you demanded an audit from the high-ranking officials, especially those in Congress, on how they spent money for public funds. This has prompted different reactions from lawmakers, most of whom vouch for the integrity of the lower house and their strict adherence to the law. In fact, a 60-member party list coalition maintained their support to the Speaker who transformed it into one of the nation's most respectable institutions. Your reaction to this, Mayor? Pastor, hindi nakuha nila ang the rationale of the whole thing. Yung integrity ng institution ng Congress. Iba yung a demand from a citizen of this country invoking the right, constitutional right of the people to be informed, lalo na sa pera nila. Whether or not they are legitimate in the sense that they spend the money well, okay lang yan. But, hanggang bunganga lang yan. Wala namang magnanakaw nagsasabi. Alam mo, galing ako dyan sa Congress. Many years ago, during Estrada's time, we were the Congress that impeached Estrada. Nandoon ako doon. Sumibro ako, huwag tayong magdukuhan. Alam ko ang ginagawa ng Congress. Sabi niyo tama. Well, for now, Comment lang tayo. For the longest time, mga bossing, si PRD ay nandiyan na po sa politika. Okay? So, ang nagtalaga po sa kanya talaga dyan sa Davao, after martial law, si Cory Aquino, as an parang temporary na maging mayor dyan sa Davao. And natuloy na nga yun, nagtuloy-tuloy na nga yun after ng mga sumunod ng mga elections analysis. So, ang sinasabi ni PRD dito, I've been in politics for a very long time. I've been a congressman for a very long time. Hindi pa congressman yung iba sa mga congressman sa inyo. Naglalaro pa kayo ng Jolin Tex ng Super Mario, nasa politika na ako. Kaya hindi nyo ako maloloko at hindi nyo ako magagago. So ang sinasabi niya is, nandiyan na ako, impeachment pa lang ni Erap, nandiyan na ako. So imagine pagkatapos ni Cory Aquino, ni FBR, si Erap na yun. So parang 12 years after ng 12 years after ng martial law, nandiyan na siya sa Kongreso, mga bossing. Actually, yun na nga, after nga ng martial law, nasa politika na siya. So hindi niyo siya maloloko. Nung panahon po ni PRD, nung siya ay presidente, before siyang maging presidente, tatanungin ko kayo ba ay makabayan? Noong bang hindi pa presidente si PRD, ang presidente pa lang si Erap, si Gloria, si Pinoy, si Ramos, si Cory. Makabayan ba kayo nun? Di ba napagod kayo sa politika? Diba, for some time, napagod na tayo sa kahirapan, tapos tinanggap na lang natin. Mahal ng galunggong, tinanggap natin. Pinrivatize yung ganito, tinanggap lang natin. Amin ang mga Filipino, for the longest time, tanggap lang ng tanggap yan. Pati yung mga OFWs natin, marami akong mga kaibigan before PRD,
sa Amerika na nagpapanggap silang mga Meksikano. Nagpapanggap silang Meksikano kasi nga medyo mababa ang tingin nila, ang self-esteem ng Pilipino noong before si PRD, sobrang baba. Ngayon, dumating ang PRD sa politika. Umpisa pa lang, binabatigos na nila yan. Umpisa pa lang, minamaliit na nila yan. Umpisa pa lang, sinasabi nila from diyan, probinsyano, walang alam yan. O anong nangyari? Sinibak sila ng sinibak ng sinibak. Ayan, nanalo, hindi ba? Noong nanalo si PRD, biglang lahat ng mga Pilipino, naging makabayan. Nung nanalo si PRRD, lahat naging vloggers. Lahat nag-vlog. Lahat naging active sa social media. Lahat ng mga Pilipino na nakakausap natin sa tuwing tayo pumupunta sa ibang bansa, proud na proud sila na Pilipino sila. We are Filipinos. For some time, may mga bansa pa nga sa Africa, sa Mexico, mga taga doon nagsasabi na pahiram nyo naman sa amin yung presidente nyo. Kasi problema din namin dito ang droga. Grabe ang ginawa niya sa Pilipinas. So tayo bilang mga Pilipino na gusto lang natin makaraos sa buhay dahil ang tagal na nating naghihirap, panahon pa lang ng mga Espanyol, inaalipin na tayo. Pagkatapos ng mga Espanyol, mga ilang daan taon yan, 300 plus years. Pagkatapos, yung mga Amerikano naman ang umalila sa atin. Pagkatapos ng mga Amerikano, sinakop naman tayo ng Hapon. So buong buhay ng lahi natin mga Pilipino ay ginugulpi tayo. Ngayon nagkaroon tayo ng sarili nating gobyerno. Anong ginawa ng mga namuno sa atin? Di ba pinagsamantalahan pa rin tayo? So dayuhan at saka mga kalahi mo, pinagsamantalahan tayo. Kaya ang mga Pilipino sobrang baba ng tingin sa sarili. Kaya ang Pilipinas hindi na din umunlad kasi nga meron tayong colonial mentality. Masyado tayong bilib sa sa Hapon, sa lahat, bilib tayo. Bilib tayo masyado sa artista, bilib tayo sa maganda kotse, bilib tayo sa maganda bahay, ganun tayo mga Pilipino. Ang galing-galing naman natin, sabi nga nila sobrang galing ng mga Pilipino kasi fluent tayo mag-English. Napakagaling napakadami nating mga dialekto na alam. Ang dami nating mga trabaho na alam. Kahit bumabagyo baliwala sa atin yan, iba ang lahing Pilipino palaban talaga. Sabi nga nila, kahit sa ang Pilipino, dalin mo sa kahit na anong klima, mabubuhay yan. Ang Pilipino, dalin mo sa kahit na anong bansang iba salita, mabubuhay yan. Dahil very adaptive ang Pilipino dahil nga sanay tayo na maging alipin. Ngayon, nung dumating si PRD sa Pilipinas, lahat naging makabayan. Lahat ng nasa abroad nagmahal sa Pilipinas. Lahat ng mga OFW naging mga mapagmahal sa Pilipinas. Ang daming ang umuwi sa Pilipinas. Ako inaamin ko, wala akong pake. Trabaho lang ako ng trabaho dati. Gala lang ako ng gala. Wala akong pake sa politika. Pero nung biglang dumating si PRD, nung nakita ko na siya lang ang presidenteng humahalik sa bandila ng Pilipinas, siya lang ang presidente na gusto sanang pag-isahin or gustong bigyan ng pansin yung mga makakaliwa, sabi ko matindi to, ibang klase itong probinsyanong to. Ngayon, bumalik na naman tayo dun sa henerasyon na parang hiyang-hiya na naman tayo. Na pinagtatawanan na naman tayo. Umamin kayo sa hindi. Yung mga OFW, pinagtatawanan kayo sa ibang bansa o hindi? Pinagtatawanan kayo kasi nga alam nila na yung ating mga namumuno sa bayan natin ngayon ay talaga namang malayong malayo doon sa nakaraang 6 na taon. So ituloy natin ito mga bossing, itong panayam na to. Kung tatanggapin niyang tao yung sabi niyang tama, di okay kayo. Bahala na ang tao. But itong most of whom vouch for the integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Well, ito, we can only find the truth or falsity of this statement. Parang depensa to That the integrity, that they have spent the money well, that is maybe your truth. But how about the truth of the people? Now, you see, what is the best that we can do? Pati itong party list. You're under the protection and
let me find the word. On your sustenance, subsistence, nandyan sa speaker. At yung extra money ninyo na binigay beyond your salary. Makikita yan eh. And you would find it a horror. Maybe when they finally opened the records, that their salary is just a pittance to what allowances they are receiving. They are receiving more than what the law allows. Salary plus allowances. And ito ang sabihin ko sa iyo. May kababayang Pilipino. Yung audit na yan, yung GAO, General Auditing Office, ino-audit lahat yan, mga presidente, mga opisina sa presidente down, cabinet, lahat yan hanggang baba, doon sa mga pantalan. Audit lahat yan. Ang judiciary, ino-audit yan ng husto. Pero sabihin ko sa iyo, magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan, o magtanong kayo ng mga kaibigan nandyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Paghanap kayo ng isang red flag, and despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Kasi ang buhay ng auditing office, yung sweldo nila, yung funds nila sa General Auditing Office is controlled by Congress. The President is controlled by Congress. Everybody there must bow to the majesty of Congress because they hold the money of the people. How much to be spent? Ilang ibigay dito, ilang ibigay doon, maliit dito, maliit malaki doon. That's your prerogative. It's a constitutional prerogative. So, what is the... Ayun, so coming from an ex-president, an ex-congressman, an ex-mayor, an ex-prosecutor, maniniwala ka ba sa kanya pag sinabi niya na malakas, sobrang lakas ng Congress? Nakita niyo ba na ang Congress in-audit? Hindi ino-audit ang Congress. Bakit? Kasi nga, sinong nagdi-deliberate ng budget ng COA? Congress. So, kung ikaw, i-audit mo ko, edi sa susunod na taon, wala ka ng budget, piso ka na lang. Sabi ko nga sa inyo, ang mga congressman at ang mga senador ay halos kasing lakas din ng presidente. Ang presidente kasi nag-execute. Pero ang Congress at ang Senate, sila po ang gumagawa ng mga batas. IRR, Rules and Regulations, CPRD, or presidente, siya lang yung magpipirma niyan para maging yung ganap na batas. O parehas din ng Supreme Court. O mayroon din siyang co-equal na kapangyarihan. Kasing lakas din ng kumbaga may mga ginagawa ang Supreme Court na hindi kayang pakialaman ng presidente. May mga ginagawa ang Congress at ang Senate na hindi rin mapakialaman ng presidente. O at ganun din naman, may trabaho ang presidente na hindi rin naman kayang pakialaman ng dalawang co-equal body sa gobyerno.
So, ang sinasabi ni PRD is, ito hindi to alam ng tao. Hindi to alam ng mamamayan kasi wala naman nagdi-discuss na ito eh. Kay PRRD lang naman natin nalalaman yung mga bagay-bagay na to at naniniwala tayo dahil hindi naman niya siguro ipiperjure yung sarili niya. Besides, napakahusay. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga importanteng mga pwesto, posisyon sa bayan, napuntahan na niyan. So yung wisdom niyan, kakaiba. Kumbaga, yung mga sinasabi niyan, mas maniniwala ako dyan kaysa sa kanila dahil ito, naranasan niya lahat. Senador na lang hindi napuntahan niya. Oh, so hindi daw na-audit ng COA ang Congress. Di ba nga yung expose ni SAS patungkol dyan sa pondo, hindi certification lang ang ini-issue nila, hindi daw audit na thorough. Oo, kaya nga nung pinag-usapan yan at umingay yan, nilabas ni SAS, nilabas ni PRD yung katotohanan patungkol dyan, asan yung makabayan? Anong sagot ng makabayan, Black? Anong sagot ng mga congressman? Paawa. Ang sagot ng makabayan, planong kasuhan. Pag kayo, pwede kayong bumatikos, pero pag kayo yung binabatikos, hindi pwede. Kaya nga, sobrang sarap makinig talaga kay PRRD, mga bossing. Kasi ang dami-dami nating matututunan. O kaya kahit paulit-ulit, dapat natin siyang pinakikinggan para at least nabubuksan yung isip natin. Yung mga galawan nila, nalalaman na natin, alam na natin kung binubudol lang tayo, hindi. The defense, kung magloko sila, magnakaw sila, mag-excessive expenses, the defense is in the Constitution. And it says, the right of the people to be informed must be is majestic. Naintindihan nyo? Ang sinasabi ni PRD, yung pong majestic or ibig sabihin, yung pong pagnanais, request ng mga mamamayan na buksan ninyo yung inyong mga libro, majestic, ibig sabihin, or priority. Priority dahil katulad ng sinasabi natin, kayo nandiyan dyan para sa tao, hindi kayo nandiyan dyan tapos yung tao para sa inyo, hindi. Nandiyan po kayo, trabahante kayo ng bayan, dapat po magtrabaho kayo para sa Pilipino, para sa Pilipinas. Hindi po kayo dapat sinasanto. O, hindi ba? So, anong sinasabi ni PRD? Wala talagang audit. Bahala sila sa buhay nila dyan. O, kaya nga ako nagsalita dahil narinig ko binabanatan nila ng binabanatan yung anak ko, tahimik. Nagtatrabaho lang yung anak ko dahil lang malakas siya sa survey, tinitiran yung kaliwat kanan. O ngayon, kung hindi kaya magsalita ng anak ko, ako magsasalita. Oh, because I have nothing to lose. I'm not the president anymore. Jail me. Bahala kayo sa buhay nyo. Matanda na ako. Sanabi naman ni PRD yun, di ba? Ready akong magpakulong. Basta dito sa Pilipinas, kasi taga rito ako, wag lang sa ibang bansa. O, di ba? Diyan lang makita natin. Pati akin, nung presidente ako, nung congressman ako, sige, buksan ninyo. O, yun naman pala O, pinabubuksan na. Franz Castro, Makabayan Black, pinabubuksan na. Buksan nyo na. O, baka naman hindi nyo pa buksan yan, pinabubuksan na. Good morning. Good morning, Ma'am Kish. Good morning sa iyo dyan sa the land of the rising snow. Good morning, how are you? I hope that you are feeling great tonight. Buksan din nyo para malaman natin. Makita ninyo doon. Kasi gusto ko, Pastor, makita. Kasi ako, Mayor, I hold every other week a command conference. Buhay pa yung mga tao na yan hanggang ngayon. Oh. You can check with them and with COA. Higay ko pang pera dyan. Hindi ko yan binubulsa. Nung na-presidente ako, almost every other week, may command conference kami. AFP, consisting of the Air Force, Army,
Navy, and the police. Diyan sa Malacanang, magtanong kayo ng isang general o magtanong kayo ng isang colonel dito sa inyo o magtanong kayo ng major kung hindi totoo ang sinasabi ko. Pag hindi totoo ang sinasabi ko, hindi na ako haharap dito. Oh, di ba? Oh, ano na? Oh, so nung una ang hamon lang ni PRRD, ang hamon lang niya nung una is mag-audit. Ngayon naman, oh sige, ayaw niyo mag-comply. Oh sige, anong gusto niyo? Buksan niyo sa sige, buksan niyo. Tapos magtanong-tanong na rin kayo sa lahat ng mga kakilala niyo. Kung may ninakaw ba ako, dahil sigurado ako sa tindi ng galit sa akin ng mga dilawan na yan, kung may nanakawin ako, sigurado ako lumabas na yan. Hernie, Sir Gist, salamat po. Maraming salamat sa iyong generosity sa pag-sponsor sa ating channel. God bless you. You are amazing. Mabuhay ka. Salamat po sa inyong tulong sa channel ni Boss Dada at sa Banateras Brother. Oh, ayan nga. Oh, hindi ba? Oh, so, ano na, magtanong-tanong na kayo. Oh, kasi tingnan ninyo ha. Sa tingin nyo ba mangungurakot to? Sa tindi ng galit ng mga dilawan, naghahanap lang nga ang dilawan ng mali nito. Nung siya'y presidente, umuwi lang siya ng isang weekend sa kanyang bahay. Natulog dun. Nag-birthday siya, meron nga lang maliit na lechon. Sinilip na nila. Natulog lang siya sa kulambo. Hanggang ngayon, yun ang nila, patulog-tulog lang. Nasaan ng Pangulo, panay ang ganun din. Wala silang makitang baho rito sa taon na to. Kasi kung ito nagnakaw, sigurado ko yung mga dilawan, hindi nila tatantanan yan. But the fact na ang ibinabato lang sa kanya before, extrajudicial cheating, EJK lang ang binabato sa kanila. Ibig sabihin yun lang yung nakikita nila na pwede nilang gamitin laban sa matanda na ito. Kasi kung itong matanda na to ay corrupt katulad ng pinalalabas nila ngayon, sana noon pa meron na kayong mga ebidensya laban dyan. Di sana kasama yung corruption na yan doon sa i-file nyo na case sa ICC. O kaya nga napakalakas ng loob nitong maman to na magsabi na, sige, bukasan tayo, wala problema. Tingnan nyo yung panahon ko, ang presidente ko, sige, tingnan nyo, pati nung mayor ako. Sige, maglabasan tayo lahat. Kita mo open sila sa paglalabas. Ang tanong, Congress, Senate, kayo ba? Open ba kayo na maglabas ng inyong mga listahan ng inyong gastos dyan sa opisina nyo? Kung hindi, so ano ang igaganti nyo na naman sa hamon ni PRD rito? ICC. Pakakawalan nyo na naman yung aso, pakakahulin nyo ng pakakahulin. Ano na namang ipapanakot nyo? Kakasuhan nyo. Kesyo wala ng immunity. Kasi sinabi ni Franz Castro, parang baka nakakalimutan niya, wala na siyang immunity. Franz Castro, sigurado ako mas matalino sa PRD. Sigurado ako na nung natapos siya na maging presidente, alam niya na wala na siyang immunity. Kaya wag mong palabasin na parang nakakalimot si PRD. Hindi po siya nagsasalita dahil may immunity siya. Nagsasalita yan dahil alam niya sa sarili niya at kahit magkalkal kayo, wala daw kayong makikita. Ayan na. So sinagot na yung hamon nyo. O kayo ba, sasagot sa hamon niya? At ang command conference ko every other month. I get to meet everybody. Now, let me tell you an event which has been kept secret by almost everybody, including me. One time, may command conference, Pastor. Yes. At may na-involve na isang general. Ang pera ng sundalo para sa may sugat of 1 million na wala. So I demanded, hindi ko na sabihin ang pangalan,
But you can check this out. Diyan sa command conference, sinabi ko, umalis ka at ibigay mo yung pera kay ako ang magbigay doon sa mga sundalo. Ganon ang kalala ng pagkamayroon ng problema sa gobyerno. Pero ako ay, ang baraha ko talaga, yung last na baraha ko na tinatapon ko na kaagad. Anong gusto ninyo? Yan. In the cabinet, buhay pa naman yan. Wala pang namatay na sa cabinet eh. Galit ako dyan. Dyan si Medjaldia, nandyan yan. Siya ang executive secretary, nandyan si Dominguez. Nandyan lahat. Nandyan yung military. Esperon, si Lorenzana. yung classmate mo na bright, Lorenzana, Mayor. Lorenzana. He was my DND chief. Yan, tanungin ninyo, buhay pa naman yan. Kasi nandoon sa cabinet rin eh. Hindi retired naman niya sila. Kaharap ko yan mga dito sa mga civilian, transportation ganun, puro civilian. Yung nilagay ko ng mga army doon, DNR, si Mato, si Anyo, lahat. At nagalit ako sa Senate, hindi lang military. Sa lahat na. Sabi ko, if we cannot act together in unison, and if we cannot understand each other's value, kung iba ang values mo sa values ko, Maraming salamat po, Madam Liza Kawakami, sa iyong pag-sponsor sa channel natin. God bless you and more blessings para sa iyo. Salamat. if I think that yours is more not really corrupt but mahina, then this government cannot function well and only end in disaster. I stood up, nandyan pa yung mga cabinet member. Tindig ako, sabi ko, mag-resign ako. Buhay pa yan sila lahat. Buhay yan sila lahat. 2 beses ako nag-offer sa command conference sa cabinet. Mag-iibang panahon. Yes, ma'am. Mag-iibang problema. Oh. Dito sa it was caused by the loss of the money. Lost money by makating kamay dyan sa military. Nagkalit talaga ako po sa command conference at sabi ko, I will not be president for this country with you guys supporting me and making me a very stupid leaders standing there. At sa likod ko, nangyayari ninyo ang pera ng tao. Ito naman kay sinabi ko lang, you open up buksan mo lang. Open the books of your finances. Yes. That was my demand. Ang sagot nila, this has prompted different reactions from lawmakers, from Congress, most of whom vouch for the integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Really? Okay. If you are telling the truth, then let us open the book of accounts. Wala mga problema. Strict adherence man kaya. Hindi pakita mo. Ito, Mayor, strict adherence. Nagkamali ka dito. Then I will apologize. But
Batin mo. Huwag mo akong lukuhin. Galing ako dyan. Gusto ko buksan ang libro ni Lower House Speaker head si Martin Romualdez. Romualdez. Ganon. Simple man. And it is provided by law. By the Constitution itself. Not in mere regulation. Constitution. The right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Wow. Pati ako, pati si Inday, now, open up the confidential funds namin ni Inday. Ako, maraki ang gasto ko. Pilaganda ko ang Davao by all means. Patayan, totoo yan nila ito. Pinatay ko yung mga enemies of the state. Yun, palakpakan. Nako, sigurado tayo. Pipick upin na naman ni Trillanes. O yan, umamin. Tinan mo. Pinatay. EJK. Linawin na natin ha. Pinatay niya yung mga kalaban ng bayan. Kalaban ng bayan, ibig sabihin yung mga komunista, terorista, yung mga nanlaban ng mga masasamang loob. Kasi katulad ng sinasabi niya, sisilipin nyo. Yun na nga yung sinasabi ko kasi. Takanta ka talaga ako sa Makabayan Black. Mahina talaga ang mga kokote. Mantakin mo. Isang mayaman, progresibong probinsya, maunlad na probinsya, peaceful na probinsya. I-audit mo kung saan napunta yung pera. Sabi ko nga sa iyo, bumaba ka, lumapag ka sa Davao Airport. Pumunta ka ng Samal Island. Pumunta ka sa Davao mismo, sa Davao City. O hindi naman 100% lahat ng problema dyan solved na. Pero titingnan mo, safe, walang problema, maganda yung kapaligiran, malinis, walang naninigarilyo, walang nagtatapon ng basura, walang nangungontratang mga taxi, walang mga tricycle na scammer. O hindi ba? Lahat makikita. Kumbaga makikita mo maayos. Pupunta ka doon, titingin ka lang sa paligid mo, alam mo na maayos. Ang silipin ninyong mga probinsya, yung mga probinsya na ang lalaki ng mga pera tapos wala namang makita mo, bagsak ang peace and order. Napakadami ng drugs. Ang dumi-dumi. Walang puro basura. Yun yung mga iunahin nyo. Ibig sabihin, itong Davao, kung malaki man yung pera dyan, sabi ko nga sa inyo, regardless whether malaki o maliit, yung pondo, basta hindi ninakaw, okay yan. Pero kahit na ang pondo mo maliit, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, pero ibinulsa mo, masama yun. Masama yun, mga bossing, ha? At yung nag-surrender, tinanggap ko. And look at Davao now. Sige nga. Compare it with Ba dito ang di pa nakakapunta ng Davao? Ako at least mga 5 beses nakapunta na ako sa Davao. Parehas, nung panahon ni PRD, nung panahon ni Inday. Ngayon, hindi pa ako nakakabalik doon. Si Baste. Pero balita ko, maayos din daw. Sabi ko nga patay ang Davao. Patay ang Davao sa pinaka-delinquenting anak na punta. Nako, delikado Davao. Yun ang unang yun ang unang assumption ko Pero so far so good. According to my friends some of my friends in Davao, sabi nila maayos daw mamamahala si yung Baste.
Pumunta kayo. Subukan ninyo makapunta kayo sa Davao. Maniwala kayo, napakaganda dyan sa Davao. Sabi ko nga sa inyo yung asawa ni Don Zulueta yung Pearl Farm. Pagkakaalam ko yung Pearl Farm sa asawa ni Don Zulueta yung secretary yung assistant ni PBBM. Taga dyan yan sa Davao. Oo, mapakaganda ng Davao mga bossing, maniwala kayo. Kaya subukan yung bisitahin tapos i-audit nyo. Ay, malaki ang confidential funds nila dito pero safe. Pantakin mo nasa gitna siya ng napapalibutan siya ng mga Muslim na mga probinsya na di naman sa radikal at saka talagang medyo magugulo. May mga Abu Sayyaf, may ISIS, may Maute. O hindi ba? So makikita mo na talagang parang walang bakas. Feeling mo nga nasa Cebu ka lang Feeling mo nasa Bohol ka lang. Pag nandiyan ka sa Davao, hindi mo ma-feel na nasa Mindanao ka kasi nakapunta na ako ng Zamboanga. Nakapunta na rin ako ng Marawi. Doon talaga mararamdaman mo na para kang nasa ibang dimensyon kasi nga medyo talagang napakalakas nung impluwensya ng relihiyong Islam sa mga probinsya na yan. Dito sa Davao, bagamat marami din pong mga kapatid tayong Muslim diyan, pero mas mararamdaman mo dito na open, na makakakilos ka talaga. Kaya subukan yung puntahan. Sabi ko, ito sila Franz Castro, yung mga Makabayan Black, pumunta kayo sa Davao. Kayo mismo, i-experience nyo sa sarili ninyo. Then, pag nakapunta kayo ron, tanungin ninyo yung sarili ninyo. Ano ba talaga? Ninakaw ba talaga yung pera o hindi? Your city. Now, yung convention fund Inday, minintay niya, akin yun. Alam niya kung sino ang bayaran, sino ang kailangan bigyan niya nag-surrender. Hindi na dala sa livelihood ng istorya na you have to wait for a program of livelihood. Hindi naman tayo OA na sinasabi natin na mas magandang Davao sa BGC, magandang Davao sa Makati. Kaya sinasabi na gano'n. Ang sinasabi lang natin is, alam natin somewhat yung budget ng Davao na napakinabangan talaga ng mga tao. Yun lang, hindi yan comparison ng sinong pinakamagandang syudad. Basta, basically, pag nagpunta ka ron, mafe-feel mo na maayos yung leader dito. Alam mo yan pag pumasok ka sa bahay ng isang hindi mo kakilala, unang pasok mo pa lang sa bahay, makikita mo na kung maayos yung namamahala sa bahay. Pagpasok mo pa lang sa bahay at amoy mapanghina, sigurado tayo, hindi masyadong malinis yung may-ari ng bahay na yan. Pagpasok mo pa lang ng bahay, mahihiya kang magpasok ng tsinelas. Kasi ganyan tayo, pasok mo yung tsinelas mo. Pagka nakita mo yung lapag na sobrang linis, tapos pinapapasok yung tsinelas mo, alam mo na maayos yung may-ari ng bahay na yan. Pagpasok mo pa lang, amoy ebak na ng pusa, alam mo na kagad. Nako, maraming pusa rito at hindi magaling maglinis. Pagpasok mo pa lang, amoy asong basa. O alam mo na yan, it's either may mga alipo ngayong tao na nakatira dyan or marami silang aso na hindi masyadong nalilinisan. Ganun yun, malalaman mo yun. Kahit gaano kaganda yung labas ng bahay, pagpasok mo sa loob, doon magkakaalaman yan. Doon magkakaalaman kung may mga kalat-kalat ba na medyas, na mga boxer shorts, sa mga silya. Pag nakita mo ba yung mga sapatos, kalat-kalat lang doon, hindi nakasalansan. O alam mo na kagad na itong bahay na to burara yung mga nakatira. Pag burara yung nakatira, ibig sabihin yung pinuno ng bahay na to baliwala sa kanya yung kaburaraan. Ganun yan. So yun ang sinasabi natin. Somewhat ang mga tao sa Davao disiplinado at saka kung umasta parang mga edukado. Di natin sinasabi na sila yung pinakamalinis, pinakamaganda at pinakamahusay na probinsya. Walang ganun. Ang sinasabi lang natin is, aliwas doon sa sinasabi nila na kurakot yung mga namuno dyan. Parang sa pagkaka-experience ko naman sa probinsya na yan, mukhang hindi
in the conundrum of sa government, hindi madali. So, pag ikaw surrender, ayan Bigyan ka agad. bigyan kita. Bakit? May bahay, may lupa, may pera. Kaya kung kinarakot namin yan, tignan mo ako ngayon. Ang hiram na nga lang ng jacket. Pastor. Di ba? Mantakay mo yung Amerikana na suot ni PRD, kaya pala sabi ko parang Armani yan. Pucha. Ay, pastor pa pala. Amo, meron bang ganyan na kurakot? Sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo yung bahay nila. Sino yun? Yung sa sinasabi ni Maharlika, yung sa Department of Tourism natin. Ang pangalan nun? Yung secretary natin, si Love the Philippines. Grabe na yung bahay nun. Napakalaki. Tingnan mo, yan asawa ni Don Zulueta, yung pinagagawa daw ng bahay dyan sa Forbes Park. Yung pinagagawang bahay sa Forbes Park, tila mo 1 billion yata yung halaga. Si Frasco. Tama, si Frasco. Di ba? Tingnan nyo yung mayor ng Cebu na si Gwendolyn Garcia. Tingnan nyo kung gaano sila kagarbo mamuhay. Tingnan nyo kung gaano kalalaki mga mansyon nila. Sila Binay, tingnan nyo kung gaano sila kamagagarbo. Tingnan nyo kung gaano sila kayayaman. Sino pa ba? Sabihin natin, sino pa ba? Sila Chavit Singson. Chavit Singson. Tingnan mo, ano ba vegan? Sobrang yaman ba ng vegan? Ang liit lang ng vegan. Pero tingnan mo kung gaano may sarili pang zoo si Chavit Singson. Mayroon pang tawag dito, madyungan na inaayos na yung mga pitsa. Sino pa? Ayan, si Lagdameo, di ba? Kita mo yung tawag dito. Hindi, yung mga Marcos Garski, ano na yan, kumbaga exempted na sila because sa Pilipinas, kung may royalty, sila talaga yun. Kung meron kang masasabi ng parang image of living like a rock star, living like a monarch, mga Marcos yan. So, wala na sila dyan. Kumbaga, yung level ng yaman ng tao, lagpas sila, nasa langit sila so hindi sila governor or mayor, hindi nga. Ang sinasabi natin dito, Pepe number 12, lahat ng mga politiko na lang. Lahat ng politiko, senador, mayor, actually mas madaming pera ang mayor sa totoo lang kaysa sa mga senador at congressman. Okay lang kayo. Mas maraming pera mayor kasi mas malaki ang mas malaki ang sakop ng mayor kasi pati peace and order. Kasi yung mga congressman, may mga kanya-kanyang committee lang yan, may mga budget bawat committee. Bawat mga committee na hinahawakan niya. So hindi ganun kalaki yung pera nila katulad ng mayor. Ang mayor, malaki pera niya. Parang presidente ang mayor Para siyang meron kumbaga ilang barangay ang hawak niyan, livelihood, 4Ps, lahat yan, peace and order, food security. Saklaw yan ng pati education. Saklaw ng LGU yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng mga politiko sa Pilipinas, tingnan ninyo, ikumpara ninyo yung mga kilala ninyong mga bilyonaryo na mga politiko, congressman, senador, mayor, gobernador. Tingnan nyo kung ano yung meron buhay sila. Tapos tingnan nyo, tingnan nyo si PRD. Ayan na nga, sabi nga nyo, walang hiya yung damit ko. Kasi pag si PRD nagpunta dyan, simple lang, naka-t-shirt lang. Kaya lang, sabi ni Pastor, baguhin mo naman, gandahan mo naman. Pinahiram ni Pastor ng magi-green ba yan si PRD? So, pinahiram niya pa ng Amerikana. So, tingnan mo, ganun siya kasimple. Walang Ferrari yan, si Duterte. Meron lang yung mga motor, Harley Davidson, ganyan. Pero wala siya wala siya. Pucha, may nakita ka bang alahas? Nakita mo ba naka-Rolex yan? Hindi ba wala? Kaya paano mo sasabihin, yan yung mga mayor sa Norte. Lahat na ng mayor. Sila, sabihin na, sino pa ba? Yung mga Pineda sa Pampanga. Tingnan nyo gaano kayayaman yan. Sige, ilagay nyo dyan. Sino pa yung mga yan, yung mga nasa Bicol. Yung mga Villafuerte. Ang yayaman yan. May mga hacienda. Si Chis Escudero nga, may hacienda Escudero hindi ba? Sabi ko sa inyo, kung ginagawa kasing tanga netong mga bumabati ko sa mga Duterte yung tao
Nakita nyo naman yung matanda, di ba? May isang picture siya, magkaiba pa yung tsinelas niya. Ano yung sinadya niya lang? Walang mga ganyan si PRD. Wala siyang fancy-fancy. Wala. Makikita nyo naman. Kayo mga tiga Davao, kayo naman alam nyo eh. O hindi ba? Saan ba sila nagsipag-aral? Nag-aral ba sila sa mga ibang bansa? Sa mga multinational sa mga Harvard? Nag-aral ba sila sa ganito? So, di ba hindi naman si Inday? Saan nag-aral si Inday? Di ba sa Davao lang din? PRD, saan nag-aral? Di ba sa San Beda? So hindi naman naglasal yung mga yan. Pagdating sa karangyaan, alam nyo ang masama kasi sa mga Pilipino, parang kapag probinsyano, wala nang karapatan eh. Sa Wharton, di ba? Yun ang lagi nating sinasabi na, Diyos ko, nangihiram nga lang daw siya ng damit. Tapos, paano sila naging kurakot? Hindi naman ako ang kabili kung ilang taon ako mayor, 23 plus 6 as president. Tingnan mo bahay ko. Nakapunta mo noon si pastor. Nadagdag lang ng isa. Nakita nyo ba yung sala ni PRD nung tinanggap niya doon yung pamilya ng Prime Minister ng Japan, si Shinzo Abe? Pucha, yung sala nila, magkakadikit sila. Yung nanay ni si Hanilet, si PRD, yung asawa ni Shinzo Abe, tsaka Shinzo Abe, magkakadikit sila. Alam mo ba na nagpunta si PRD sa Japan? Pumunta siya sa palasyo ni Shinzo Abe. Pucha, yung upuan niya, yung asawa niya, parang 2 hakbang yung layo sa kanya. Ganun kalalaki yung mga bahay nila. Kaya nga nung nagpunta si Shinzo Abe dun sa Davao na bahay niya, nanliit daw siya sa sarili niya. Because all along namumuhay siya ng sobrang rangya. Tapos yung presidente ng Pilipinas na kasama sa pinaka-powerful na tao sa buong mundo nung panahon na yon, namumuhay ng payak, namumuhay ng simple. Pandesal lang ang pagkain. Putya, saan ka naman? Kaya lokohin ninyo mga sarili ninyo. Kahit paulit-ulit nyong sabihin yan, saksi naman ng tao eh, na mas magarbo kayo kaysa sa kanila. Minsan kasi yung mga taong mahilig manita, yung mga taong mahilig magturo, minsan sila pa yung mas guilty. Kasi bahay ang kapatid ko, binili ko. Ayan. Yan kaya ang bahay ng presidente? Tingnan niyo. Look at the house. Yan. Pucha, nakita nyo ba yung bahay na yan? Nakita nyo yung bahay na yan? Pucha, mas maganda pa yung bahay ng kaibigan ko sa Corinthians. Mas maganda pa yung bahay ni Vic Soto. Ayan o, tingnan mo. Tingnan mo, may mga halaman lang na ganyan. Nakita mo yung bahay niya, 2 palapag lang. Hindi ka maliligaw dyan. Yung mga bahay ng mga kilala ko, sabi ko nga sa inyo 3 araw na hindi pa sila nagkikita-kita eh. Meron nga akong kaibigan eh. Puta, tawag ng tawag yung nanay niya sa kanya. 2 araw na daw siyang hindi nakikita. Pucha, nandun lang sila sa isang bahay, nagtatawagan pa sila. Diba? Makikita mo, ayan pucha. Meron nga lang siyang estatwa dyan. Pag pumunta ka dyan, dyan ka na magpapapicture sa estatwa, hindi na sa kanya. Nakita mo ba yung gate nila? Normal na gate lang. Pucha, mas maganda pa yung gate ni Tita Flor dyan eh. Napansin nyo, meron ba siyang mansion? Meron ba siyang malaking garden? Meron ba siyang sariling lake? O meron ba siyang sariling dagat? Sabi nga ni The Apricot, mas maganda pa yung bahay ng OFW. Totoo naman eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh. Sasabihin nila, syempre, itatago niya yan. Bakit kayo hindi nyo maitago yun sa inyo? Ang gaganda ng mga mansion nyo.
Pucha, basta makikita mo sa Congress, ang lalaking mga Land Cruiser, puro 8 yung mga plate number dyan sa EDSA pagkarami-rami. Land Cruiser, tawag dito, Patrol, Nissan Patrol, Escalade. Pucha, congressman naka-Escalade. Mga naka-Ferrari, mayor lang. Ano, nakita nyo ba? Ilan na sasakyan ni PRD? Ilan nakaparadang bahay? Pucha. Nakita mo nga yung mga bintana, oh. Nakita nyo yung bintana, mga bossing? Ni wala ngang stainless na grill sa labas. Pag sumilip si PRD dyan, baka malaglag pa siya dyan. Di ba? So ano yun? Kayo may karapatang magpakita ng yaman? Tapos sila PRD, tinatago nila yung yaman, ganon? Oh, sabi nga may Maserati. Oh, ayan kaya mahal namin ang Duterte from Davao. Oh, di ba? Shut up! Di ba naka-pick up lang si PRD? Sabi ko nga sa inyo, paborito lang yan sakyan, motor. Motor lang. Walang garage yan kasi puro Ayun, sabi niya, ni wala ngang garage yan. Baka makakita ng presidente ng Pilipinas, yung bahay walang garahe. Yung barangay, sabi ko nga sa inyo, baka nakwento ko sa inyo, barangay Kagawad namin. Habang ginagawa yung basketballan namin dahil yun yung project niya, sabay na ginagawa yung bahay niya. Oh, natapos na yung bahay niya, 3 palapag, yung basketballan hindi pa natatapos. Oh, kasi nga yung materialis sa basketballan, doon napunta sa bahay niya. Barangay Kagawad lang yan, 3 palapag ang bahay. Ito presidente, ni walang garahe. Kaya kayo mga makabayan, kayo Trillanes, lokohin yung mga lelang yung panot. Hindi nyo malilin lang ang tao. yung sa taas, maliit na kwarto yan. Pagdagang ko kasi nanganak kami. Tapos pag alis ng kapatid ko, binalik ko na lang para Grabe naman si Ma'am Kish. Mas maganda pa daw yung bahay ko. Hindi Well, 2 palapag lang yung bahay ko. Saka ilan lang kwarto ng bahay ko? 5 lang. Oh, pero sigurado ako mas maganda yung bahay niyan, Ma'am Kish. Ikaw talaga, Ay sigurado ko yung bahay nila Ma'am Kish sa Bacolod. Nako. Baka itong bahay ni PRRD na to. Alam niyo yung bahay ni PRRD na yan. Baka lang nila yan. Labas lang ng gate nila yan. Oh, hindi ba? in front of it is also a housing na pinagay ko sa anak ko, si Baste yung mayor. Ayaw kong malayo Yung harap niyan, bahay lang rin ng housing. Yung kanya formang housing talaga, hindi pa niya iniba. Yung guest son. Oh, ito tama to. Sinabi ni Google Plex. Yung anak nga ni Boy Lipstick nasa lista pa. Alam nyo magkano tuition fee sa Lasal ng high school dyan sa Lasal Green Hills? 250,000 hanggang 300,000. Aktivista ka lang. Tapos ganyan. Yung isa, yung anak ni Sarate sa nag-aaral. Sa Europe. Ano yun? Sumisigaw ka lang, tapos sa Europe nag-aaral yung anak mo? O hindi ba, yung mga anak ng iba nire-recruit nyo, umakyat ng bundok, yung mga anak nyo nasa mga di-aircon ng mga eskwelahan, nakakapal ng mga mukha nyo. Tapos sa mayor, gusto ko lang na makita ng mga apo ko pa din nandyan siya. Yung bahay na yan, Mayor, nung mayor pa kayo. Mayor pa, long time ago, ikaw pa, Pastor, ang nag-bless niya. Yes. Hindi ka kasya lahat. Pero si PRD, meron siyang kubo na pinupunta ang kubo. Ewan ko sino nagpupunta ron. Pero meron lang daw siyang kubong maliit. Tapos garden lang yun. May mga tanim-tanim daw siya doon. Ganun lang. Pero sigurado ko hindi hacienda yan katulad nun sa inyo. Gusto ko sa Forbes Park pa kayo nakatira.
sa San Lorenzo Village kayo nakatira. Oo, hindi ba? Mga apo ko pa din nandyan siya. Yung bahay na yan, Mayor, nung mayor pa kayo. Mayor pa, long time ago, ikaw pa, Pastor, ang nag-bless niya. Yes. Hindi ka tagkasya lahat ng member ng kingdom kasi hindi man talaga tayo magkasya. Maliit. Maliit. Sa labas lang. Bakit ako magpakurne? Why do I have to be a hypocrite? If I have money, magpahimik na lang ako. Ilang beses tayo nag-uusap sa ilang usap tayo dyan sa Congress na nag-abot pa tayo hanggang ngayon na some of you are still there. Sino ang congressman offered, not really, resigned because of a son's actuation? Kasi si Pulong, yung congressman ngayon, bata pa, nakipagsuntok ka ng security guard. Malaki si Pulong bakbakan, nabugbog yung security. Ang ingay dito sa Davao, ang kunudrop nga ng sige, ganon. Nung umabot yung sa Congress, sa radyo, na ganon ang nangyari. Sabi ko, I offered to resign. Nilagay ko doon sa speaker, I am resigning. Sabi ni Speaker Villar, buhay pa naman yan. Hindi ko matanggap yan kay puro lang tayo congressman. Nilagay lang ninyo as speaker to maintain the order of action sa bill. Hindi conduct of the internal affairs dyan sa floor. Sinong congressman nag-resign as a matter of principle? Talungin ko kayo. Sinong government official nag-resign as a matter of principle? Prinsipyo. Nako. Huwag kayong... Doon na lang ang deal natin. Total, it's a mechanical yan under the law talaga ang constitution. Pagkasan mo yan, integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Pag hindi niyo nasunod yung integrity and strict adherence to the law, I will ask you to resign also. Ako sigurado ako, 100%. Si Romualdez may tama na. Galing ako dyan Tingnan natin kung magkano ang pera niya. Grabe. Tingnan nyo magkano pera niya. Dahil pera yan. May may media. Meron siyang media company, di ba, na plano ang bilhin yung ABS-CBN. Oo, yaman yan. Romualdez yan. So your challenge, Mayor, is to just open the books. Open the book so that this to support the speaker who transformed it into one of the nation's most respectable institution. Well, did yung media, yung free press noon, kailan pa ba itong Congress naging respectable? Kaninong watch? Anong speaker? Sino speaker? Ang palagay ko noon, pinaka honest na si Pastor Speaker Laurel noong unang panahon. Hindi si Doy yung kapatid. Si Doy yung isa. Jose siguro yun. Yung panahon na masasabi ko pa,
Pero kayo mga amen. Jesus, huwag na tayo magbulahan. You have to defend it because your life is also at stake. Your political life is at stake. No money, no winning, no job. Ganon talaga yan. Huwag na tayong magbulahan. Galing ako dyan. Hindi lang galing sa Congress kayo, Mayor, kundi naging presidente pa kayo. Kaya yung presidente ako, buksan ninyo. Tingnan ninyo. Ang discretionary ban, tingnan ninyo kung sinong nakinabang. Kasi Mayor, yan din ang hamon nitong mga tatlong leftist, no? Na gusto daw nilang pabuksan yung pati Davao, kinalkal na nila yung discretionary fund daw mula noong anong taon nito, 2016 o ano yan, para buksan daw. Kaya ito nga, itong hamon na ito, tinanggap na ninyo ngayon. Na sige, buksan ninyo. Call. Buksan ninyo yung mayorship days ko. Tignan ninyo nung ginasto ko at tignan ninyo ano ang achievement ko. So many years that I've been there and look at Davao now. Walang insurgency, walang criminality, walang droga. Oh, Mayor, kung tanggapin nila yung hamon yun na Ayan na, walang insurgency. Walang droga. O wala daw criminality. Siguro naman, hindi naman wala. OA naman to si PRD. Hindi naman siguro to, nobody's perfect. To naman to si PRD. Maaring considering na yung kanyang geographical location. Wow. Geographical location. Considering na ang kanyang lokasyon ay nasa Mindanao. Tapos taging ganun kaunlad, and considering kung saan nagsimula ang Davao, tapos kung nasan na siya ngayon, talaga naman that's something to be proud of. buksan itong mga libro. We have to really inform the public about it. Yes. Kasi nasa constitution yun, di ba? Mas gusto ko nga, mauna ako. Tapos inyo. Sige. Ano man kahit tayong tinatago? If there are skeletons in the closet, my God, open it up and let it crumble.